Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo ng panahon ng Kwaresma. At kapag ka po dumating ang First Sunday of Lent, ay pangkaraniwan natin naririnig ang dinaanan ng Panginoon nang siya ay naging tao ng mga tukso ng Diablo. Tulad po ng narinig natin sa Ebanghelyo, tinukso ng Diablo ang Panginoon nang siya ay 40 araw, 40 gabing nag-ayuno, kung kaya't siya ay mahina at nagugutom. At sinabi sa kanya ng Diablo, gamitin mo yung kapangyarihan mo sapagkat kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Tinutokso siya na magamit yung kanyang kapangyarihan sapagkat bakit ka nga naman magpapakagutom? Kaya mo naman gumawa ng tinapay. Bakit ka naman magpapakahirap? Pwede ka namang guminhawa. Kung kaya't ito yung pain ni Satanas. Lalo higit sa panahon natin ngayon, marami pong mga instant na bagay na pwede natin gawin para tayo ay huwag maghirap. Tulad na mga nangyayari sa ating kapaligiran. May mga tao na gustong magkaroon ng kapangyarihan, kung kaya't gusto nila na sila ay manatili sa pwesto, kung kaya't mayroong mga dinastiya o dynasty ng mga politiko na gusto ipamipamilya lang nila ang magkaroon ng kapangyarihan. At ginagamit din ang kapangyarihan ito upang sila ay yumaman. At ginagamit din ang kapangyarihan ito upang sila ay magkaroon ng boses at masunod ang kanilang mga gusto at maganap yung kanilang mga ninanais. At hindi pa rin po sumuko si Satanas matapos sabihin ng Panginoon na hindi lamang sa tinapay nabubuhayan ang tao. Dinala si Jesus ng Diablo sa taluktok ng templo. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatiulog ka sapagkat nasusulat. Pagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila. Yung pong tukso na kinakailangan pumapel ka, kinakailangan ikaw ay maging tanyag. Yung tukso na kinakailangan sumikat ka. May mga tao na gustong lagi silang merong papel na ginagampanan. May mga tao na gusto ay lagi silang nasusunod. At may mga tao na sila ay gumagawa ng paraan upang maging number one. Tulad din ba ang nangyayari sa ating panahon ngayon? Dahil sa mga content creator, kahit ano lang ay ginagawa. Merong gumagawa ng karumal-dumal na krimen. At ito'y pinopost upang magkaroon ng magandang content para sa kanilang vlog o sa kanilang mga posting. Upang magkaroon ng maraming followers. At ang bottom line nito ay upang kumita at magkaroon ng maraming salapi. Ngunit sinabi ng Panginoon sa Diablo, huwag mong subukin ang Panginoon Diyos. Kailan natin sinusubukan ang ating Panginoon? Kapag ka po tayo ay
nag-aalinlangan at numihin ang ating pananampalataya, sinusubok natin ang kanyang lakas at ang kanyang kapangyarihan. Kaya huwag natin gawin ito sapagkat malinaw pinapaalala sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na huwag tayong makapagsubukan sa Diyos sapagkat ang Diyos ang lumikha sa atin at kailanman di natin kayang mapahina ang kanyang kapangyarihan. At sa bandang uli, hindi pa rin tumigil yung dyablo. Dinala ang Panginoon sa napakataas na bundok. Mula roon ay pinatanaw sa kanya yung mga kaharian at ang mga kayamanan ng mundong ito. At sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Mga kapatid, yung tukso ng kapangyarihan, yung tukso ng katanyagan, at ngayon yung tukso ng kayamanan, ay pangkaraniwan nating naranasan. Sapagkat sa ating mga kahinaan, ay bumabagsak tayo sa mga tuksong ito. At sinabi ng Panginoon, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran. At lumisan ang dyablo at iniwan siya, sapagkat hindi natukso ang Panginoon sa kabila ng kanyang kagutuman, sa kabila ng kanyang kahinaan, ay hindi siya nagpatukso sa kapangyarihan, sa katanyagan at sa kayamanan. At siya ay nagpatotoo na kailanman hindi kaya ni Satanas o ng dyablo ang kapangyarihan ng Diyos. Kung kaya dito din po yung dapat nating tingnan sa ating buhay sa panahon ito ng Kwaresma, na anumang bagay na maaari tayong matukso at magkasala, ay dalangin natin sa Panginoon na tayo huwag makipaglaro sa bitag ni Satanas sapagkat maaari tayong magkasala. Ngunit kapag tayo nagtagumpay na labanan ang kanyang mga bitag sa atin, mga tukso sa atin, tayo merong pinag-iiba yung lakas. Hindi galing sa mundo at hindi galing sa dyablo, kundi lakas na galing kay Kristo, galing sa Panginoon at sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya wag po tayong gumaya sa unang tao na nabudol ni Satanas, na tulad ng ginawa ng dyablo o ng ahas kay Eva at kay Adan, na sinabi sa kanila na kapag kinain nyo yung bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ng Diyos, kayo magkakaroon ng pangunawa sa mabuti at sa masama. At kayo magiging katulad din ng Diyos. Kung kaya inisip ng unang tao na ito ay maganda para sa kanila. At ano nangyari? Kumain sila ng pinagbabawal na bunga ng punong kahoy doon sa paraiso. At dito nagsimula ang kasalanan at ang kamatayan. Huwag po tayong pabudol kay Satanas sapagkat maaari tayong mapahamak. Amen.